Sila ang mga veteranang aktres sa Pilipinas na pumanaw na. Ating balikan ang kanilang mga naging tagumpay bilang mga artista noong sila ay nabubuhay pa. The Philippine Showbiz List presents Filipina Veteran Actresses na pumanaw na. Delia Razon. Si Delia Razon ay isang aktres na ipinanganak sa isang German father at Spanish-Filipina mother. Unang lumabas sa pelikula noong 1949 sa Cruz na Bituin. Siya ay sumikat sa kanyang tambalan kay Rogelio de la Rosa. Ikinasal si Delia kay Aurelio Reyes at apo niya ang kapuso actress na si Carla Abellana. Pumanaw si Delia sa edad ng 94 noong March 15, 2025. Charito Solis. Si Charito Solis ay isang premyadong aktres na nagwagi ng FAMAS at Gawad Urian Awards. Isa siya sa mga pangunahing dramatic actresses sa bansa at ang kanyang karera ay tumagal ng 5 dekada hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1998. Bukod sa mga pelikula, lumabas din siya sa iba't ibang palabas sa telebisyon. Ang kanyang likas na husay sa pag-arte ay nagbukas na mas maraming dramatic roles para sa kanya mula 1970s hanggang 1990s. Tinagurian siyang Ana Magnani ng Pilipinas at Meryl Streep ng Pilipinas. Pumanaw si Charito noong January 9, 1998 sa Calambas City matapos atakihin sa puso. Jacqueline Jose. Si Jacqueline Jose ay kilala sa kanyang matalim na tingin at mahusay na pagganap bilang kontrabida sa mga pelikula at teleserye. Siya ay tumanggap na maraming parangal, kabilang ang 5 Gawad Urian, 2 Luna Awards at isang FAMAS Award, bukod pa sa isang nominasyon sa Asian Film Awards. Siya lamang ang nag-iisang Pilipinong nanalo ng Best Actress sa Cannes Film Festival para sa pelikulang Marosa noong 2016. Tinagurian din siyang Queen of Underacting. Pumanaw si Jacqueline sa kanyang tahanan noong umaga ng March 2, 2024 sa edad na 60 dahil sa atake sa puso. Amalia Fuentes. Si Amalia Fuentes ay isa sa mga dakilang movie queens ng Philippine cinema. Binansagan siya bilang Elizabeth Taylor ng Pilipinas. Siya ay tiyahin ng mga aktor na sina Aga Mulak at Nino Mulak at ina ng yumaong aktres na si Lizelle Martinez. Siya ang kauna-unahang Pilipinang modelo ng Lux Soap. Si Amalia ay isang aktres at filmmaker na may mahigit 6 na dekadang karera sa industriya ng pelikula. Nakatanggap siya ng 9 na nominasyon para sa FAMAS Award for Best Actress, kung saan nanalo siya ng 1 para sa pelikulang Ibulong Mo sa Hangin. Pumanaw si Amalia noong October 5, 2019 sanhi ng cardiac arrest at multiple organ failure. Luz Fernandez. Si Luz Fernandez ay pinakatanyag sa papel bilang si Lola Toria sa Ora Encantada noong 1980s. Nakilala rin siya bilang ang masamang engkantada na si Luca sa Okay Ka Fairy Ko. Isa sa kanyang mga unang pelikula ay Rodrigo de Villa. Pumanaw si Luz dahil sa cardiac arrest noong March 5, 2022 sa edad na 86. Alicia Vergel. Si Alicia Vergel ay kilala sa pagganap bilang matapang na babae at mandirigma sa mga pelikula, pati na rin sa kanyang hugis pusong mukha. Ikinasal siya sa leading man ng Sampaguita Pictures na si Cesar Ramirez at nagkaroon silang 2 anak na parehong naging sikat sa industriya, sina Ace at Beverly Vergel. Ang kanyang pagganap bilang orang sa pelikulang Basahang Ginto ang nagbigay sa kanya ng kauna-unahang FAMAS Award for Best Actress noong 1952, pati na rin ng Maria Clara Award for Best Supporting Actress. Pumanaw si Alicia noong 1992. Belia Flores. Si Belia Flores ay isang FAMAS Award-winning actress. Sa kanyang matagumpay na karera, lumabas siya sa mahigit 100 pelikula. Noong 1967, nagwagi siya ng FAMAS Best Supporting Actress Award para sa kanyang pagganap sa Ang Kaibigan Kong Santo Niño. Bago siya pumanaw noong May 19, 2013 sa edad na 84, ay na-diagnose si Belia ng may early stages ng Alzheimer's disease at diabetes. Anita Linda. Si Anita Linda ay 2 beses nagwagi ng FAMAS Award at Gawad Urian Award. Noong kanyang kabataan, siya ay isang romantic lead actress, ngunit kalaunan ay nakilala at hinangaan sa kanyang pagganap bilang ina o matandang karakter sa pelikula. Noong siya ay 74 years old, siya ay naging pinakamatandang aktres na nanalo ng FAMAS Award matapos siyang parangalan bilang Best Supporting Actress para sa pelikulang Ang Babae sa Bubungang Lata. Noong 2008 sa edad na 83, itinanghal siyang Best Actress sa 10th Cinema Manila International Film Festival. Pumanaw si Anita noong June 10, 2020 sa edad na 95 dahil sa heart failure. Para Luman. Si Para Luman ay pinanganak bilang si Sigrid Sofia Agatha von Gies at isang FAMAS Award-winning na Pilipinang aktres na naging aktibo mula 1940s hanggang 70s.
tinaguri ang Greta Garbo ng Pilipinas. Una siyang lumabas sa pelikulang Flores de Mayo, kung saan itinambal siya kay Fernando Poe Sr. Sa buong karera niya, lumabas siya sa mahigit 70 pelikula. Nakapag-uwi siya ng 2 FAMAS Award at inducted sa Eastwood City Walk of Fame. Pumanaw siya para luman sa edad na 85 dahil sa cardiac arrest noong 2009. Nida Blanca. Si Nida Blanca ay pumirma ng kontrata sa LVN Pictures. Lalo siya nakilala sa TV sitcom na John and Marcia. Sa kanyang 50 taong karera sa industriya ng pelikula, lumabas siya sa higit 163 na pelikula at 14 na palabas sa telebisyon. Noong November 7, 2001, natagpuan siyang pinatay, binugbog at sinaksak. Sa panahon ng kanyang pagpanaw, siya ay isang aktibong miyembro ng MTRCB. Marlene Dowden. Si Marlene Dowden ay tinaguri ang isa sa mga greatest Filipina drama actresses sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, isa siya sa pinagkakatiwalaang bituin ng Sampaguita Pictures. Isa sa kanyang pinakaunang markadong pagganap ay bilang black sheep ng pamilya at kapatid ni Paraluman sa pelikulang Anino ni Bathala noong 1958 kung saan siya nagwagi ng kanyang unang FAMAS Award. Angie Fierro. Si Angie Fierro ay nagsimula ng kanyang karera sa pag-arte noong 1969 bilang miyembro ng PITA. Sa edad na 82, nagwagi siya ng Best Actress sa 3 pista ng pelikulang Pilipino noong 2019 at muli ring kinilala bilang Best Actress sa 7th Orduha Heritage Film Awards noong 2020. Noong 2022, dumana si Angie ng ilang beses na stroke at isang minor accident na naging dahilan ng kanyang pagkaka-ospital. Pumanaw siya noong August 17, 2023 sa edad na 86. Lolita Rodriguez. Napanalunan ni Lolita Rodriguez sa kanyang unang FAMAS Award para sa Best Actress para sa kanyang pagganap sa pelikulang Gilda noong 1956. Isa sa kanyang mga pinakatanyag na tagumpay ay ang pagbida sa drama ni Lino Brocka noong 1974 na Tinimbang Ka Ngunit Kulang, kung saan muli siya nagwagi ng FAMAS Award para sa pinakamahusay na aktres. Pumanaw si Lolita sa edad na 81 dahil sa stroke noong November 28, 2016 sa kanyang tahanan sa Hemet, California. Tita Duran. Si Tita Duran ay nagsimulang umarte bilang isang 8 taong gulang na batang aktres at kinilala bilang kauna-unahang matagumpay na child star ng pelikulang Pilipino. Siya ay kinasal sa aktor na si Pancho Magalona at naging ina ng yumaong Pilipinong rapper na si Francis Magalona. Sinimulan niya kanyang karera noong 1936 sa pelikulang Awit ng Mga Ulila at pumanaw si Tita Duran noong April 27, 1990. Lilia Contapay. Si Lilia Contapay ay kinilala bilang Queen of Philippine Horror Movies. Unang lumabas si Lilia sa pelikulang Shake, Rattle, and Roll noong 1991. Mas lalo siya nakilala nang gumanap siya sa kanyang unang lead role sa pelikulang 6 Degrees of Separation from Lilia Contapay, kung saan hinirang siyang Best Actress sa 2011 Cinema One Originals Digital Film Festival. Noong August 5, 2016, kinumpirma na siya ay dumaranas ng isang sakit sa spinal cord na naging dahilan ng kanyang kawalan ng kakayahang lumakad. Pumanaw si Lilia sa bahay ng kanyang anak noong August 20, 2016. Flora Gasser. Si Flora Gasser ay nagsimula ng kanyang karera sa pag-arte noong dekada 70. Nakilala siya bilang yaya ng telebisyong Pilipino. Tumagal ang kanyang karera sa pag-arte ng mahigit 4 na dekada. Noong 2020, gumanap siya bilang pangunahing tauhan sa maikling pelikulang Nene na naglalaman ng kwento ng isang retiradong pintor na nagpupumilit tapusin ang kanyang huling obra. Pumanaw si Flora noong November 19, 2022 sa edad na 89. Sherry Hill. Si Sherry Hill ay nagkaroon ng isang karerang umabot ng halos 50 years. Kinilala siya bilang La Primera Contravida. Si Sherry ay isang FAMAS Award winner at isang Hall of Famer sa Metro Manila Film Festival. Noong 2015, nanalo siya ng Best Actress sa ASEAN International Film Awards. Sa parehong taon, itinanghal din siyang Best Lead Actress in a Foreign Language Film sa 2015 Madrid International Film Festival. Noong 2019, pinarangalan siya bilang Best Supporting Actress sa 42nd Gawad Urian Awards para sa kanyang pagganap sa pelikulang Citizen Jake. Isa sa pinakatanyag na kanyang pagganap ay bilang si Lavinia Arguelles sa bituing Walang Ningning noong 1985 kung saan binitawan niya ang iconic na linyang "You're nothing but a second-rate, trying hard copycat." Noong October 2021, na-diagnose si Sherry ng isang rare na uri ng endometrial cancer, ngunit pinili niyang itago ito sa publiko. Pumanaw siya noong August 5, 2022. Rustica Carpio. Si Rustica Carpio ay pinuri sa kanyang pagganap bilang si Lola Puring sa pelikulang Grandmother ni Brillante Mendoza.
Dahil sa kanyang tatanging pagganap sa nasabing pelikula, tumanggap siya ng mga nominasyon at parangal, kabilang ang Best Actress sa Gawad Urian, Crystal Simorg for Best International Actress sa Fajr International Film Festival sa Iran, at Best Actress sa Las Palmas International Film Festival sa Spain. Nagsilbi rin siyang dean sa 2 paaralan ng komunikasyon sa Maynila, pati na rin sa isang paaralan ng graduate studies. Pumanaw si Rustica sa Imus Cavite noong February 1, 2022 sa edad na 91 na sa mga komplikasyong dulot ng katandaan. Susan Roses. Si Susan Roses ay kinilalang Queen of Philippine Movies. Siya ay asawa ni Fernando Poe Jr. Siya ay nagwagi ng 5 FAMS Awards, kabilang ang 2 Best Actress Awards. Pinarangalan siya ng Luna Awards ng Lifetime Achievement Award bilang pagkilala sa kanyang higit 5 dekadang kontribusyon sa industriya ng pelikulang Pilipino. Noong 2005, isa siya sa kauna-unahang na-induct sa Eastwood City Walk of Fame. Mas lalong minahal si Susan ng bagong henerasyon sa kanyang pagganap bilang si Lola Flora sa teleseryeng FPJ's Ang Probinsyano. Ilang buwan bago siya pumanaw, pinarangalan siya ng Philippine Post Office sa pamamagitan ng isang commemorative stamp bilang pagkilala sa kanyang di matatawarang ambag sa sining at kultura. Si Susan ay pumanaw noong May 20, 2022 sa edad na 80 sa cardiopulmonary arrest. Gloria Romero. Si Gloria Romero ay kinilala bilang Queen of Philippine Cinema at lumabas sa mahigit 250 na mga pelikula at palabas sa telebisyon. Noong dekada 50, siya ang highest paid movie actress sa Pilipinas. Dahil dito, itinuring siyang isa sa mga pinakamalalaking bituin ng first golden age of Philippine cinema. Noong 1954, tinanghal siyang FAMAS Best Actress para sa kanyang natanging pagganap bilang isang masayahing dalagang naninigarilyo ng tabako sa pelikulang Dalagang Ilocana. Noong 2022, pinarangalan naman siya ng Philippine Postal Corporation sa pamamagitan ng isang commemorative stamp bilang pagpupugay sa kanyang buong buhay na paglilingkod at pag-aalay ng talento sa sambayanang Pilipino. Si Gloria Romero ay pumanaw noong January 25, 2025 sa Quezon City sa edad na 91. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!